What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon na ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Grabe itong revelasyon no, nitong si Ka Eric Celis mga kababayan. Na ito palang mga Quadcom kabahagi di umano nila Franz Castro, Raul Manuel Robles at mga komunistang grupo no, na ang layunin pabagsakin ang mga Duterte. Grabe naman yan. Kaya naman pala ganun na lamang kainit ang mga pulpul na Quadcom na sina Paduano, Barbers, Gonzales, Dan Fernandez, Acop, Abante at iba pa sapagkat sila rin nagiging kabahagi na ng mga rebeldeng grupo na ang layunin sakupin ang gobyerno at sirain ang sistema o loob ng Malacanang. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kaya pala pagdating din sa pagpirma no, dito sa impeachment complaint nila Franz Castro kay VP Sara, isa nga sila sa mga pumirma mga kababayan. Sapagkat napabibilang na sila sa mga komunistang grupo, lalo na itong si Paduano di Umano at Acop dahil sa binabasura na ng mga kasamahan nilang kasundaluhan at kapulisan itong dalawang pulpul na politiko. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. Pinatalsik na dati yan eh. So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan, NPA Recruiter Party List na Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela, NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano? Sa tanong ni Boss Dada. Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para sa prinsipyo. Hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa bayan, kundi para pabagsakin ang pangalan Duterte. At ang buong gobyerno tuloy. At tawag ko sa kanila, Boss Dada, pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun. So they are hitting two birds in one stone. Yes, kasi nakita na. May kita na, nadi-destroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs si PRRD, katulad ng sinabi ng isang kongresista dyan na budol daw. At may malalakas ang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Acop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang war on drugs ni PRRD, at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan, na binabanggit ni Congressman Acop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi nilang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya ako ay abogado. Investigador. Pero dapat dinagdag niya. Kuratong Baliling. Kuratong Yan. So it means sino to? Si Acop? Si Acop. It means to say, Ka Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CPP NPA. Kasi yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the Grand Criminal Enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda na binibitbit ni Acop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Acop, Kay Eric? Si Acop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, superintendent, naging commander ng CIDG. Naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Grabe no mga kababayan, ngayon sinusuka na sila no ng kanilang mga kasamahan, nakasundaluhan o kapulisan, nakikianib naman ngayon sila sa mga rebeldeng grupo. Grabe naman tong si Acop at Paduano pala mga kababayan. General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. So para mawala ang mga ebidensya,
ang isa dyan senador involved na tumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, Oo, senador. Buhok nun, eh. Naniniwala ba kayo? sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya sa sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joe Masison. Oh, tama ka. December Saktong dating mo rito. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Happy anniversary. Death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista. Sorry. At ito po hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. Sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. Kaya pala may concert kagabi. Yes. Sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo, Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Dada eh. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan, na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, and DEP. Sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pondo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Ayun. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. Kaya At nga. hindi lang sa Kongres, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng Kaya nga wika ni Atty. Sal, dapat nang i-abolish yung Congress sapagkat pinuputakti nga ng mga kamukha nila Paduano, Barbers, no? Acop at iba pa ang lower house ngayon. government. Na samantalang noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nag-ubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpa-contempt sa isang attorney, Isa pa yan. magpa-contempt sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan, tanong natin yan. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion pa talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Yung ano pa yun, with kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng PNP Class 1988 yan. Nako. So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a feast, feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Acop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, of 22 police ang namatay, di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yun. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted
may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOJC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon. Sino ang kadler niya? Hindi kaya kay Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Ah, diba? Most likely. Sinong Kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez, sa House Speaker at kay Acop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Question. May question lang ako kay Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasi nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat, na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Brunner, nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Teddy Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sila De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada, na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Browner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman, mamamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Coangco na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So ibig sabihin, kayo legal yung pagbaba Oo, nyo? nagbalik talaga kami. Kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano At kung anong status ng mga kaso. Yun. Kasi walang malinaw na may amnesty at walang malinaw na ito'y na-dismiss ang mga kaso niya, Boss Dada. And that is the reason that the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbil ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-aabot pa sila. Si Wilkins, na dati PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ay senior, samantalang first year si General Marbil. At si General Browner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 na mga ito. Ang tanong, anong kasalanan ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even Mga general na mga yan, mga kababayan, kung sila kaya nilang ganyanan, paano pang mga ordinaryong mamamayan? Kaya dapat talaga ma-abolish na yung Congress, mga kababayan. sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. So ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng 2 kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yun, kinontempt siya. Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pinaresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms na inaresto, idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Atty. Zuleika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matino kang tao, yung tao na yan, bagong opera eh, dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi mo doon dadalhin sa ano eh. So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso ko ito. At Boss Dada, Ang nagpa-contempt doon si yung taga-Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez,
Si Franz Castro. Castro. Oh, kaya nga dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric. Kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso, tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila pwede. Nagbibiruan pa sila. Yes. Kinontent nila yung si Coronel eh. Mas naka-experience ako niyan, Coach Uli, nang kami kinontempt na una ako kay Ma'am Badoy na mga 8 oras. Siya kasi gabi na alas 10 na or 9, ako ay mga alas 2. Alam mo, talagang at least for the first time ngayon ako mag-agree sa kanya na kulang ang mga budget ng mga ahensya ng gobyerno. Yung PhilHealth, siniro budget nila. Yung Office of the Vice President, binawasan nila. Yung Department of Education, binawasan nila. Dapat, sana punta yung, marami tayong pera mukhang nililaalay nila doon sa mga pupwede lang paggamitan sa halalan. Correct. Pero may magagawa niya si Presidente Marcos Jr. Ang gagawin niya lang, i-veto niya o i-disapprove niya yung mga ibang items niya para magawa ng paraan, balik sa Kongreso. Yan ang pwede niyang gawin. Opo, kaugnay pa rin sa usapin sa budget, mukhang sabi ng isang doktor, Attorney Sal, na sekreto na doktor, no? Isang health advocate at marami rin siyang mga followers sa Facebook at sa Twitter. Sabi niya, mukhang mas pinapaboran ng Pangulo ang infrastructure projects kaysa sa issue ng kalusugan. Dahil nga yung budget ng PhilHealth, di ba? Binawasan nila yung subsidy from the national government. Sabi, mas dapat parusahan yung mga nasa PhilHealth kaysa parusahan lahat tayo sa pag-zero sa national subsidy sa state insurer. Anong masasabi mo doon, sir? Dapat pati, hindi pa pwede yung babawasan mo yung mga departamento na kailangan talagang maraming pondo para ipang tustos mo sa mga kababayan natin. Dapat, hindi na, like ang ginawa, dadagdagan mo yung public works, pero babawasan mo naman yung Department of Health. Mali yun. Dapat, kung anong kailangan nila, yun ibigay natin. Opo, at meron ding komento dyan, Attorney Sal, ang isang veteranong mambabatas at 3-timer na ito na naging chair ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Davao City Representative si Idro Ungab, the Bicameral Conference Committee is now becoming the third chamber of Congress with no recorded debates, no transcript of records, and no transparency at all, but decides the final version of the national budget of the Philippines. Ano masasabi mo doon, Attorney? Kaya alam mo, yung aking advocacy, di ba, matagal ko nang sinusulong na magkaroon ng revolutionaryong gobyerno para i-abolish na muna natin ang Congress. Kasi hindi natutugunan talaga ang pangangailangan ng ating bayan. Kaya siguro, there is a need to abolish Congress. Hindi naman permanente. Agree ba kayo dun sa winika ni Attorney Sal, mga kababayan, na dapat nang i-abolish ang Congress? Pag-i-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako ang tatanungin, payag ako doon, no? Sapagkat pinuputakti na ng mga young guns nila tambali sa bungit ang Kongreso. Siguro na 6-7 taon para yung kung sino man ang presidente, wala na siyang sagabal. At mawawala na yung sobrang gastos na tinutustos natin sa isang kongreso na hindi naman ginagawa ang kanilang tungkulan na mandato ng saligang batas. Pero, Kong Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga, lumabas nga po dyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito sa mga akusasyon na itinapon na po sa laban sa kanya? Well, sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa House, no? Correct. Sabi ko nga, hindi na siya kinakailangan sulatan pa sapagkat member siya ng House. Pwede siya mag-attend kahit na anong oras. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng House. Pwede niyang itipin ang kanyang sarili tulad ng ginagawa ni Senator Baltazar Rosa. Nag-a-attend siya. Pero hindi siya uma-attend. Kaya tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng House o gusto niya maging resource speaker o witness? Kaya hindi siya nag-a-attend So he hasn't gone to Congress, no? Since the start of 19th Congress? Hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina? Hindi. Buti pa nga yung kapatid niyang si Vice President. Natulog? Kinalalayan yung dating Pangulo nung nagpunta. Siya nga, nagpakita pa siya? Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House at naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talaga walang katotohanan yung sinasabi nung Mark Taguba, nung guban na yan, di sabihin niya, tanungin niya yung mga yan. Member siya ng House. He could be able to ask questions. We're going to allow him.
being a member of the House. Yeah. Okay. Pero wala hindi siya nagpapakita. So moving forward kasi nga nakalabing 3 marathon hearings na po ang Quad Committee at ipagpapatuloy pa sa pagpasok po ng bagong taon. Ano pa po ang ano pa pang binabalak ng Quad Committee? Paano pa palalawakin po ang inyong investigasyon sa mga hearings ninyo, Kong? Itutuloy po namin ito sapagkat nakakita na naman kami ng involved sa Pogo na hindi namin natawag. Iipitahin namin yan. Chinese yan. Lin ang pangalan, hindi ko pwede sabihin ng pangalan. Chinese po yan, hindi yan Pilipino. May involved po yan. Sinabit niya ang isang marangal na businessman na Filipino-Chinese. In-expose siya ngayon. Kaya papatawag namin yan sa Pogo. Hindi lang yan. Papatawag din namin ang ilang mga bangko kung saan idineposito ang mga perang yan, pinaikot-ikot yan sa iba't ibang bangko. Kinakailangan na patawag na yung mga bangko. Marami pang pag-uusapan yan